Grabe to kapatid, maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na sa loob mismo ng Vatican Church, nananalangin sila at dinedeclare nila sa kanilang panalangin na si Lucifer, si Satanas, ay ang kanilang Diyos. Hindi po ito paninira, ayun na lamang po ang mga suga at panoorin po natin sama-sama. Flammas eius, Lucifer matusinus inveni. Kinikilabutan ako sa bagay na to guys, grabe. So makikita nyo po doon, dinedeclare nila na si Lucifer ay anak niya, si Jesus Christ. Kawawa naman ito mga sulpot mga kapatid. Makabasa lang na at makarinig lang sa exalted na Lucifer ay si Satanas na umano. Ito din ang ginagamit na atake ni Pastor Rod Cubos, yung tumakbo sa pagkamayor sa Davao. Matagal na ito na atake niya. Available ni even sa video, even sa YouTube. So tanaw na natin the first video or the video nga ilang gi-play. Please. With great pomp, fanfare, and ceremony, Pope Francis, the head of the Jesuit order, announced through his cantor the imminent emergence, the near advent of the coming to light of the Antichrist. Flammas eius, Lucifer matutinus inveniat, ille in quam Lucifer qui nescito casum, Christus filius tuus. So mapansin ninyo mga kapatid na sadya talaga ang ginawa nito mga anti-Catholic. Yung subtitle, yung caption niya ay nanatiling Lucifer pa din sa Latin. So, don't be deceived in this misleading caption of the anti-Catholics, Protestants, mga kapatid. No? Na ginagamit nila na propaganda yung exalted sa Vatican, sa Latin liturgy, na isinasali nila sa English, however, putting it as a caption, subtitle, but they retain the word Lucifer untranslated at equating this word as devil and Satan without knowing that Lucifer is not actually referring to Satan. Bakit? Ito ay tatalakayin natin mga mahal na kapatid. At daming mga nag-request at sabi, panahon na daw para sampahan ng kaso ito mga gawa ng mga propagandang ito. Samahan. Kumusta sa lahat nating mga kapatid? Welcome. At huwag kalimutan sa mga sumusubaybay sa ating live streaming na pindutin ang ating like sa live. At huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. Nauna nating sinagot ito, pero daming mga nag-message sa akin pa na kung maaari daw sagutin natin. So sa di pa nakakita sa video na pagsagot natin, sinagot na natin ito, pero ito tatalakayin natin sa punto por punto mga kapatid. Ako ang inatasan ngayon na magtalakay sa punto por punto. No? So, kumusta sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay? At welcome. Ating i-welcome ang mga pumasok ngayon sa punto por punto sa ating pananampalataya at katuwiran at sa ating YouTube channel. No, si Damo Deliver, no? Si Daryl Guanson. Bless evening Bro Wendell at sa lahat ng mga nakapanood po. God bless. Leonila Veloso, si Froilan Fernandez,
MG Tumang, Damo Deliver, si Bernabe Palahos, good evening Bro Windel, at sa lahat na mga taga-subaybay sa pananampalataya at katuweran, CFD, Kapuntos, God bless po sa ating lahat. Noel Morillo, no? Magandang hapon Bro Windel. Pwede po ba magtanong, punta po ba si Father Darwin sa France, Paris? Di ko sure, nasa Roma siya ngayon. Si Emily Suarez, no, si Fitz 52, si Lisa Vega, si Annie de la Cruz, Damo Deliver sa South Cotabato, si Soledad Flores, Leto Escolar, Elisa Marie Rossi, at sa lahat nating mga kapatid, lalo na sa pananampalataya at katuwiran, si Alitza Diketa, si Willie Lopez, Nets Santos, si Dudong Edgar Cayuna sa Zamboanga City, at sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating live streaming ngayon. So, ako ang inaatasan ngayon na magtalakay sa punto por punto, kaya abangan ninyo, yon ang ating tatalakayin ngayon mga kapatid. So, sa pagkakataong ito, pasok na tayo sa punto por punto. No? Dahil ako ang magtalakay at kasama natin mamaya si Father Bobby para sasagot din sa mga katanungan. Okay? So, okay, ito na. Section, Brother Romel Palma, good evening. Teka. Oo, sa ba to? Ay, hindi pa pala. Okay, Brother Romel Palma? Ayan, sa mapagpalang umaga, hapon, tanghali at gabi po sa lahat ng mga kapatid natin dyan na nakatutok at nakasubaybay ngayon sa ating live. Shout out po dito kina AG Francisca Pasihulga at maraming salamat po kay Sister Bernarda Ibar Sabal, sending star ngayon sa gabing ito. Kay Sister Milagros Barredo Magno, shout out po dyan. Kay Ray Eda Aspera. At dito rin po sa ating YouTube channel, Katotohanan Natin Pag-usapan. Shoutout po dito sina Restin, Mercy Liliot, Gashel Gregorio, Elena Suyat, Shalom, Leticia Duran, Nyoy Lacson, Hello Me, Yam Montejo, MJ Tumang, Sister Emily Suarez, Santo Pio. At sa lahat po ng mga nakatutok at nakasubaybay po, saan man po kayo ngayon nakatune in na mga live mga kapatid. At sa pagkakataong ito po ay atin naman pong pagnilayan ang atin pong ebanghelyo sa gabing ito. Ebanghelyo po natin ay kinuha ayon kay San Lucas 11. Ang talata po natin ay 37 hanggang sa 41. Pagkatapos magsalita, si Jesus ay inanyayahan ng isang Pariseo upang kumain sa bahay niya. Nagpaunlak si Jesus at dumulog sa hapag. Nagulat ang Pariseo nang makita niya si Jesus ay hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga Pariseo, hinuhugasan ninyo ang labas ng baso at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang lumikha ng nasa labas ang siya ring lumikha ng nasa loob? Ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang laman ng inyong mga baso at pinggan, at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo." Mga kapatid, ang ebanghelyo ng ating Panginoon, pinupuri ka namin,
Panginoong Hesukristo. Muli po mga kapatid at mga kaibigan, isang mapagpalang umaga, hapon, tanghali at gabi sa inyong lahat. At sa gabing ito, no, isang pagninilay po sa Ebanghelyo, ayon po kay San Lucas, ang ating pong narinig. At maibabahagi po ng bawat isa ang mga experiences po natin sa ating buhay patungkol po dito. Minsan nangyari din sa ating buhay mga kapatid, no, na gusto nating anyayahan ang Panginoong Hesus sa buhay natin. Sa Lucas 11:37, siya rin ay inanyayahan ng isang Pariseo. Palagi nating sinasabi na, Panginoon, ikaw ay mag-guide sa amin, samahan mo kami, protektahan mo kami. Palagi nating gustong imbitahin ang Panginoon sa ating buhay. Katulad po ng nangyari dito sa Ebanghelyong ito, gusto ng Pariseo na imbitahin upang kumain sa kanyang bahay ang ating Panginoon. In the same manner, mga kapatid, gusto din po natin na makasama ang Panginoon sa ating pong bahay, sa ating pong buhay. Alam niyo po, sa Ebanghelyo natin ay nagpa-unlock talaga ang ating Panginoon at dumulog sa hapag. Ano pong ibig sabihin yan? Sa atin pong buhay, nung siya po ay gusto nating makasama ang Panginoong Hesus, siya po ay sumasama talaga sa atin. Siya po ay nandyan talaga sa atin. Remember, sabi po ng Panginoong Hesus, kung saan meron dalawa o tatlo na nagkakatipon sa kanyang pangalan, ay nandyan talaga siya sa gitna. We have prayer meetings, we have attending masses. Marami tayo dyan sa ngalan ng Panginoon nagkakatipon. We are inviting Jesus during that gathering. And yes, mga kapatid, nandiyan talaga siya. Pero alam niyo po, yung sagot sa Pariseo, dahil ang Pariseo ay mapanghusga. Napunan niya, ang Panginoon ay kumakain na hindi naghuhugas ng kanyang kamay. Alam niyo po, minsan kasi ganito yung nangyari sa atin. We are inviting Jesus to be with us. Pero ang tanong, ano po yung ginagawa natin if nandyan na siya sa ating buhay? Palagi pong nagiging cause of our sin yung ating mata. Because judgmental tayo tao tayo no? Puna ng ating mga nakikita. Pero sabi ng Panginoon, kinakailangan muna nating maunawaan, no? Sa pamamagitan ng parabola, no? Parables, yung kanyang ang ginamit dito mga kapatid. Labas ng baso at ng pinggan. No? Loob at labas ng baso at ng pinggan. Ano nga ba mga kapatid ang ating ipinapakita sa labas? Ano nga ba ang tunay na sa ating loob? Sabi ng Panginoon sa verse 40, mga hangal, hindi ba't ang lumikha ng nasa loob ang siya ring lumikha ng nasa labas? Hindi ba? Siya rin. Sabi niya, ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang laman ng inyong baso, no, at pinggan, at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo. Ano pong ibig sabihin niya mga kapatid? Kailangan po na maramdaman din po natin ang bawat isa. Dahil baka nagkakatipon tayo sa iisang simbahan pero wala tayong pakialamanan. Remember the song, walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Tayong lahat, no, ay may pananagutan sa isa't isa. And that's it. Ipamahagi. Ibig sabihin kung ano po yung meron tayo. No? Kung meron pong nakikita natin na ating kapatid na sobrang pasaway, tayong yung mas nakakaunawa nito, habaan natin mga kapatid ang ating pasensya.
I know it's hard, but if this is requirements, no, para sa atin po na talagang maging pure tayo, gagawin po dapat natin yan, no? Magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo kung ginagawa po natin yan, mga kapatid. Ano pong ibig sabihin? Hindi po natin pwedeng itago ang kahit anuman sa Panginoon. Sabihin man natin na sa panlabas, no? Sa mata ng maraming tao, mabuting tao tayo, pero nakikita ng Diyos ang kasamaan natin. Nakikita ng Diyos ang loob ng puso natin. Remember, sinasabi din po mga kapatid sa Old Testament, in the book of Samuel, na ang Diyos ay tumitingin sa heart ng tao. Hindi po sa outward appearance. No? Kaya nga, God rejected Saul, not just because God looking for his face, no? Hindi po sa muka, hindi po sa outward appearance ang tinitingnan ng Panginoon sa atin, kundi yung ating puso. Yan po dapat nating isabuhay, mga kapatid, na una, ito talaga, no? Ito talaga. Kasi kung babasahin natin yung sinasabi din sa Jeremiah, yung pinaka-deceitful of all is our heart. Kaya nga marami po na lalaki na nagsasabi, wala kayong magagawa sa akin. Ganito yung nararamdaman ko. Babae talaga ako. May mga babae din ang sabi, wala kayong magagawa sa akin. Ganito talaga ako. Ganito ang nararamdaman ko. Lalaki talaga ako. Even though not. Because our heart is very deceitful. No? Yan ang sinasabi ni Jeremiah. Kaya nga, kailangan linisin itong pusong ito. At kapag malinis na ito, mga kapatid, ibahagi natin. And so, magiging pure ang pagiging malinis po natin. Sana po, mga kapatid, ay sama-sama po nating ipanatili ang pagpapanalangin sa isa't isa na atin pong makayanan itong mga pagsubok sa ating buhay, lalo't lalo na ito pong challenge sa atin na kailangan talaga unahin muna nating tingnan ang nasa loob kaysa po sa nasa labas. Do not judge the book by its cover. No? Palagi po nating naririnig yan. Kaya meron akong karugtong dyan. Do not judge the book by its cover. Read it first. No? Basahin mo muna. Ibig sabihin, kilalanin muna natin, kilatisin muna natin bago po natin husgahan, no? Actually, yan po yung pinapahiwatig sa atin dito eh. Hindi po na dapat maganda lang yung panlabas. Dapat ang pinaka-the best, maganda talaga sa loob. Sa Diyos po ang lahat ng papuri, kadakilaan, magpakailanman. Back to you, Brother Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Romel Palma. Tinamang naman ngayon kay Father Bobby Kalunsag para sa kanyang greetings. Father Bobby, good evening. Good Hello, evening Father sa lahat. Bobby. Kamusta? Purihin ang Panginoong Diyos. Pwede mapakinggan bang boses ko? Malinaw ba? Malinaw. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Nandito na naman tayo sa pagnilay-nilay sa kanyang mga salita. Alam natin yan, mga kapatid, na ang salita ng Diyos ay pagkain para sa ating kaluluwa dahil hindi lamang tayo nabubuhay ng pagkain o tinapay o bigas na kinakain natin araw-araw, bagkus nabubuhay rin tayo lalo na sa salita ng Diyos. Kaya makinig tayo, mga kapatid. Kung gusto nating busugin ang ating kaluluwa ng napakaraming mga informasyon o mga dapat nating matutunan ngayon, mga aralin na nanggaling sa kaharian ng Diyos. Maraming salamat sa inyo. Welcome sa programang Punto por Punto. Okay, thank you sa iyo, Father
Bobby, atin na may bigay ng mga yon kay Brother Wendell Talibong sa kanyang greetings at sa kanyang topic. Brother Wendell? Okay, maraming salamat Brad Jando at sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay. Maayong gabi kay Father Bobby at sa lahat nating mga kapatid Katoliko at hindi Katoliko na sumusubaybay sa ating live streaming. Okay, so simulan ako Brad Jando. Go ahead bro. Okay. Sa pagkakataong ito mga kapatid, sagutin natin ito mga anti-katolikong grabe ang mga propaganda at paninira. At ito'y paulit-ulit nilang atake sa banal nating pananampalataya. At tandaan ninyo na ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Isang pastor na si Shiji David, ito ang kaniyang pahayag. Grabe to kapatid, maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na sa loob mismo ng Vatican Church, nananalangin sila at dinedeclare nila sa kanilang panalangin na si Lucifer, si Satanas, ay ang kanilang Diyos. Hindi po ito paninira, ayun na lamang po ang mga suga at panoorin po natin sama-sama. Seus Lucifer matutinus inveni. Kinikilabutan ako sa bagay na to guys, grabe. So makikita nyo po doon, dinedeclare nila na si Lucifer ay anak niya, si Jesus Christ. Yun, para bang naunawaan din niya ang Latin na rinig lang ang Lucifer sa exalted. Ang sabi niya, idiniklara daw ng simbahan na si Jesus Christ ay anak ni Lucifer. Yun po ba ang translation? Kaya mag-ingat talaga mga kapatid, no? Ano po ba ang katotohanan? Ang katotohanan ay the word Lucifer does not referring to Satan, nor a name of devil. Dahil sa Latin, yung Lucifer derives from the Latin roots lux, ibig sabihin, light, liwanag, and fere, meaning to kere. Ibig sabihin, bringer of light. In short, light bearer, and not used in connection with the devil. So, since Lucifer is a Latin word, we should use the Latin version of Bible. Halimbawa, narinig lang sa mga anti-katoliko ang exalted na may Lucifer, so ang kanilang pahayag, sinasamba na si Satanas dun sa Vatican. Tingnan natin sa Latin Vulgate. 2 Peter chapter 1 verse 19, etong mabasa natin. En habemos fermiorem propheticum sermonem qui bene facitis ad dentes quasi loxerne lociente en calignoso loco donec dies en lociscat et Lucifer oriator en cordibus vestre. Napansin niyo sa Latin Vulgate 2 Peter chapter 1 verse 19, may salitang Lucifer. Tanong, dahil sa Latin Vulgate may Lucifer, ang ibig ba sabihin, ang translation diyan sa English ay si Satanas na? Tingnan natin ang New International Version at kahit ibang salin. 2 Peter chapter 1 verse 19. We also have the prophetic message as something completely reliable, and you will do well to pay attention to it as to a light shining in a dark place until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Asan ang Satanas dyan? Sa salitang Lucifer, may mabasa bang Satanas dyan?
Wala naman. So, the passage is very clear. Lucifer means morning star as equivalence to its English meaning. Ano sa Tagalog? Ito ang sa Tagalog, mga kapatid. 2 Pedro, Kapitulo 1, versikulo 19. At kami ay mayroong lalong panatag na salita ng luha na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan, na gaya ng isang liwanag, lumiliwanag sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway, at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Ano daw ang Lucifer sa Latin? Morning star. Sa Tagalog, tala ng umaga. So sa exalted, mga kapatid, na ginagamit na propaganda sa ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya, alam ninyo na itong exalted ay panalangin ng simbahan sa wikang Latin. Na binanggit ang salitang Lucifer, kaya ginagamit nilang propaganda laban sa simbahang Katoliko. At ang salitang Latin na ito, mga kapatid, ay inaakala ng mga anti-Katoliko na ang Lucifer sa Latin, ang katumbas niyan ay si Satanas na. Ang dami talagang nabiktima sa maling akala. So, ang wikang Lucifer sa Latin grammar, so, yung adjective na Latin word, Lucifer, ibig sabihin, light bringer. No? Yun ang ibig sabihin. So, sa Latin word, Lucifer, is used of Jesus in the Easter proclamation prayer. Yun ay tinatawag na exalted. Yun ang dinadala yung Paschal Candle, mga kapatid. At mamaya, pakita natin yung bahagi ng prayer na ginagamit ng mga anti-Catholic dito, mga kapatid. No? Na para sa propaganda nila. At hindi lang yan, kahit na si Pastor Cobos, yung tumakbo ngayong mayor sa Davao, siya din gumagamit nito na propaganda laban sa simbahang Katoliko. Available ni even sa video, even sa YouTube. So tanaw na natin the first video or the video nga ilang gi-play. Please. With great pomp, fanfare, and ceremony, Pope Francis, the head of the Jesuit order, announced through his cantor the imminent emergence, the near advent of the coming to light of the Antichrist. Flammas eius, Lucifer matutinus indeniat, ille in quam Lucifer qui nescito casum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus iluxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. During this pronouncement, the cantor called Lucifer God, claiming Lucifer to be the father of Jesus Christ. The cantor acknowledged Lucifer as the Antichrist himself and worshipped him. To this, a great crowd and the whole world sang. Okay. Yan. Ginagamit talaga nila na propaganda laban sa simbahang Katoliko, at delikado yung mga kapatid dating mga Katoliko na kulang ang kaalaman kaugnay diyan. Dahil yun ay part sa Easter Vigil Liturgy na nakilala sa mga Katoliko na exalted.
sa Easter Proclamation or Paschal Proclamation na kinanta ng diakono doon sa Vatican. At tama yung awit, ngunit mali yung caption. At mali din ang interpretasyon. Dahil lang pinakita nila sa caption, pinakita nila ang awit, narinig natin, Latin, pero ang translation na English, tama yung ibang translation, ngunit niretain nila ang salitang Lucifer na hindi naman yon ang tamang translation sa English. Ito kasi ang mabasa natin, makita natin sa awit, mga kapatid. Dahil lang inawit na Flamus ius Lucifer, Matutinus, Enviniat, Elia Equam Lucifer, yon, sabi nila, tinatawag na ng simbahang Katoliko si Lucifer. Ayon sa mga anti-Katoliko na nakinig sa pag-awit ng isang diakono sa Easter Vigil na tumatawag kay Lucifer. At ang translasyon naman at unawa ni Pastor si G. David, si Lucifer daw umano, anak niya si Jesus. Di naman. At ito ang lumabas na ipinakita din ni Pastor Cobos. Tingnan niyo ang salin, mga kapatid. Ito ang salin nila, ang kanilang caption. Flaming Lucifer, nanatili ang salitang Lucifer. Who finds mankind, I see, O Lucifer. Yun ang kanilang translasyon para iligaw ang mga inosente, mga kapatid. If they translated the Latin liturgy to the English, then they should also translate the whole context to English as well. And not retaining one word, Lucifer, untranslated. Kaya mag-ingat, mga kapatid. Huwag magpadala nitong mga propaganda. Dahil kung isinalin yan sa English, dapat ito talaga ang makita ninyo. May the flame be bound is still burning by the morning star. Yun ang salitang Lucifer, morning star. The one morning star who never sits, Christ your Son. Yun ang tamang salin. Pero nakita niyo ang ating mga kapatid na anti-Katoliko. Para lang ang mga inosenteng Katoliko ay maguyo. Yon, iniligaw nila. Kaya mga mahal na kapatid, dapat talaga na alam natin ang ating pananampalataya at palamlima natin ang ating pananampalataya. Sa buhay natin ang ating pananampalataya. Bakit? Daming mga kapatid natin sa iba yung reliyon, iba yung pananampalataya, grabe na ang kanilang atake. At sa kanilang pagtuligsa sa banal nating pananampalataya, kung hindi nating pag-aralan ito, delikado na maguyo tayo sa mga maling akala lang. So, imagine sa translation nila at narinig lang ni Mr. C.G. David, ito. Grabe to, kapatid, maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na sa loob mismo ng Vatican Church, nananalangin sila at dinedeclare nila sa kanilang panalangin na si Lucifer, si Satanas, ay ang kanilang Diyos. Hindi po ito paninira, kayo na lamang po ang mga suga at panoorin po natin sama-sama. Flammas eius, Lucifer matrus
sinus invani. Kinikilabutan ako sa bagay na to, guys. So narinig lang niya ang Lucifer sa Latin na exalted. Yon ang para bang nagiging expert na si itong pastor na ito sa Latin translation, mga kapatid. Kinakilabutan na daw siya. Ngayon, how about pag mabasa mo sa Bagong Tipan na may salitang Lucifer pala? Sa Latin Vulgate. Pakita natin ulit. Ito, 2 Peter chapter 1 verse 19, En habimos fermiorem propheticum sermonem qui bene facetis ad tendentes quasi lucerne locente en caligunoso loco donec dies en colquiscat et Lucifer oriator en cordibus vestri. Yun. Ibig ba sabihin, pag mabasa mo yan sa Latin, sasabihin mo ba, kilabutan ka na? Sino yung Lucifer na yan? Si Satanas ba yan? Balik natin sa Tagalog kung si Satanas ba yan. Ito. At kami ay merong lalong panatag sa salita ng hula na mabuti ang inyong ginagawa kung inyong sinusundan na gaya ng isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tala ng umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Malinaw na ang proper translation ay tala ng umaga. At sinong tinutukoy diyan? Walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesus. Bakit ang ating Panginoong Hesus? Revelation chapter 22 verse 16. Malinaw ang sabi ng ating Panginoong Hesus, I, Jesus, sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the root and offspring of David, the bright morning star. See? Malinaw ang pahayag ng ating Panginoong Hesus dahil ang salitang bright morning star sa Latin, Lucifer. Ibig ba sabihin, demonyo na yan? Kaya isip-isip naman pag may time, research pag may time. The irony for those who believe that Lucifer refers to Satan, refers to the devil, is absolutely wrong. At yun lang ang nagpakita sa kanilang kaignorante sa Latin language, mga kapatid. Just because the title Morning Star or Light Bearer is used to refer to Jesus, and 2 Peter chapter 1 verse 19 connected to Revelation chapter 22 verse 16. Kaya mag-ingat talaga, mga kapatid. Ito ang dahilan na sa Vatican Latin language, sa liturgy, ginagamit, mga kapatid, referring to Jesus and not to the demonic Satan as the anti-Catholic propaganda ginagamit nila, mga kapatid. No? At ito'y paulit-ulit talagang ginagamit nila. Kaya atin ding paulit-ulit na sasagutin dahil sa pamamagitan dito ay malantad natin kung sila ba'y inosente o talaga'y ignorante o all of the above. So dito lang tayo, Brad Jando. Maraming salamat.